Magandang araw po sa inyong lahat mga kalingap. Muling nagbabalik po ang inyong lingkod, Charlotte of Cebu. Tayo po ay may pupuntahan ngayon. Ito po yung magiging ano natin. May bibisitahin po tayo si Nanay. Kasama po natin ang VSM. Malayo po ba ang inyo, ate? Malayo. Nandito po tayo ngayon sa Vincent's. Kung saan ng bigas sa isa sa mga humingi ng tulong doon sa radio station ni Kuya Val. So bibisitahin po natin at aalamin po natin yung buhay-buhay po ni Nanay. Sa pagkakaalam ko po, siya po ay 80 years old na. So tayo po ay makikipagkwentuhan sa kanya. Alamin po natin yung buhay niya ngayon. So sabi po ni ate, kakaano lang ng baha, kakahupa lang. So hanggang saan po yung baha? Hanggang tuhod po ba? Lampas sa bubong ng bahay? Hello po, magandang araw po. Makikiraan lang po kami. It's okay po. So sabi po ni ate, no, yung baha daw dito ay lampas tao. So ibig sabihin nun, hindi kayo makakalabas. Nasa ano lang, yung bahay niyo po na ano din ang baha, no? Hindi? Hindi ate? Okay lang yung bahay nyo? Oo nga, maputi. Oo. So ayun po mga kalingap, no? Maputi po yung dadaanan natin dahil nga kakahupa lang ng tubig. Eh, may aso ate. Ate, okay lang yung aso? Malayo-layo po, no, mga kalingap. Ito po ay looban. Hi, Miming! Ito na po yun? Ay! Ito po yung bahay ni... Saan po si Nanay? Pwede dito siya nakatira. Tinatawag pa lang si Nanay. Ay, hello po, Nanay. Hello po. Hello, Dad. Ay, matabaw dito, ni. Maputik ay dandahan. Pasensya na po sa abala. Ganito dito sa amin. Oo nga, no? Bahain daw. Siya nga, nalalampos nga kami dito. Si Nanay po ba ay... Ay, hindi ka. Wala na. Wala. Dahan-dahan po, dala yan. Yuko po, yuko. Dito na si Nanay, para harap siya sa camera. Diyan, dito na lang. Dito ka, Nanay. Dito ka, okay lang ako. Upo ka dyan. Okay lang ako. May upuan po dyan. So mga kalingap, si Nanay po pala ay hindi nakakikita po. Hindi nga. Ano po to? Like, inborn po? Ano, 3 taon pa lang daw ako. 3 taon ka pa lang. Nang mabulag daw. Agoy. Sabi ng mama ko. Hindi ko po inaakala na ano po pala, hindi po pala makakikita si Nanay. Sayang naman. Hawakan niyo po yung mukha ko nang sa ganun ay makita mo yung kagandahan ko. Ganun yun, di ba? Kailangan hawakan yung mukha nang sa ganun ay maramdaman mo kung sino yung kausap mo. Yan po, iyan. Tinawakan ko ni Nanay. Ay, yung microphone pala. Microphone. Siya ba ka? Ano ka? Yan o, ganda. Anong pangalan mo? Gaya mo na, malakas ba yan? Charlotte po. Ay, di siya yung nadidingig ko. Na ano? Pagkausap ka, pag programa Sa radio? Oo, Kuya Val. Kasama po natin si Kuya Val. Oo, si Nanay. Pero maramdaman ka niya. Opo, ako po yun nasa radyo. Ever. Ito ba si Kuya Val? Kuya Val ba, Kuya Val? Kuya Val. Ito ba yung kamay ni Kuya Val? Anong masasabi mo? Magasmang mo? Magasmang? Di kasi naliligo yun eh. Di naman. Oh, di ba magasmang? Di naman. Yung daliri o mahaba. Pag mahaba yung daliri, yayamanin daw. Totoo ba yun, Nanay? Baka mayaman si Kuya Val. So, Nanay, ilang taon? Oh, Nanay, may dala po kaming bigas para sa inyo. Galing po yan kay Kuya Val Santos Matubang. Bigas po. Isa lang. Nanay, anong pangalan niyo po? Mili baga? Ha? Mili. Melly. Mili Asis. So, Nanay Melly.
Nanay Melly yung tawag ko sa inyo. Ilang taon na po si nanay? 80 na ba ka? Uy, di halata ay! Napakalakas pa ni nanay. Anong sekreto po? Mahina na nga ako ngayon. Hindi po lahat ng 80 ganito po kalakas ay. Yung ilan nasa ano na, nasa kama na, nakahiga na lang, bedridden baga. May sakit yun. Ay ako yung sakit ko lang naman ay high blood. High blood lang? Naha-high blood ako lagi. Pag wala akong maiinom na yung ano, maintenance, yun, nasumpong. Nasumpong. Pero ngayon po okay naman po yung yung kalusugan mo, nanay. Oo. Wala namang problema. Okay naman at nag-inom naman akong gamot kaninang umagang-umaga. Maganda si nanay, no? Makinis din yung balat niya. Maputi. So, kamusta naman po yung buhay mo dito, nanay? Maaari mo bang i-share sa amin yung kwento mo? Mahirap nining ang buhay ko dito. Gaano po kahirap? Kung hindi ako pakainin ng anak kong kapisan, walang pagkain ako. Ganun po ba? Nakapisan lang ako dyan sa bahay niyang anak kong lalaki. Sino si ate? Ay, ito naman bahay ng anak kong babae, yun ang panganay ko. So dito po kayo natutulog? Dito po ba kayo nakatira? Dito, sa mismong bahay to. So yun po mga kalingap, no, pwede po namin makita yung bahay mo, nanay. Saglit lang. Yan, tinaanan na. Saan? Na mataas, yun. Dito pala banda. Oo. Ito sa anak mo lang. Oo, sa anak ko din naman yan lahat, yung nakabahay dito. Wala kayong sariling bahay mo? Wala. So yun po, no, parang tumitira lang siya sa bahay ng mga anak niya. Ilan po ba anak mo, nanay? 4 lang. Tatlong lalaki, isang babae. Uy, nag-iisa yun si ate. Yung kanina, siya ba yung bunso? Panganay nga, yun yung kapanganay. Wala ka pang planong dagdagan anak mo, nanay? Wala naman na pati akong asawa. Wala na asawa mo? Matagal ang lumisan? 2007 pa yun. Anong rason kung hindi mo pumamasamain? High blood din yun. May yan? May advice si Kuya Val sa mga sa mga may high blood kasi may high blood. Ano yan yung pagkain na dapat kinakain ng mga high blood? Lechon. Ano ba tong kasama ko na mute na? Sabi ni Kuya Val, yung gamot daw sa pagkain daw na dapat sa mga high blood. Lechon daw. Totoo ba yun? Hindi. Bawal yun. So ayun po, mag-ingat-ingat po. Pinapasaya lang po natin si nanay, mga kalingap. Kasi nga, first time ko po siyang makita. First time ko po siyang nakwentuhan. So alamin po natin yung buhay niya ngayon. So nanay, ano po bang rason kung hindi mo mamasamain? Napakahirap, no? Kasi hindi ka po nakakita. Para sa mga ibang hindi nakakakita, sasabihin, kahirap-hirap hindi nakakakita. Pero sa akin, at ako'y sanay na, ay pinapasil-pasil ko na lang at anong magagawa. Ang galing na. Yun ang ibinigay sa iyo. Di siya yun. Tanggapin. Ang galing naman ni nanay, no? Totoo naman yan. Sa atin kasi tayo nakakakita. Talagang nahihirapan tayo sa sitwasyon niya. Pag matanda ka ng maglabo ang mata mo, mahirap talaga. Ako nga, malabo nga mata ko. Iyak. Malabong kabata-bata mo. Totoo, malabo talaga ang mata ko ay. Malaki lang po yung mata ko, pero di ko po nakikita yung katotohanan. Joke lang. May totoo po, malabo po talaga mata ko, no? Pero si nanay ay talagang napahanga mo po ako. Hindi po madali mabuhay na hindi nakakakita, no? Uy, nakapalaki nga ako ng 4 kong anak. Wala akong, hindi mo sasabihin na, ay, alagaan mo daw ito, inay, alagaan mo ito. Ay, ayaw ko nung ganyan. Gusto ko ako mismo. Pinaguyod mo talaga yung anak mo. Gusto ko ay mismo ako ang Ikaw mismo. aalaga. Ano po naging trabaho mo noon, nanay? Ay, wala akong trabaho. Kala mo, gagawa lang ako ng walis ni ting-ting. Nagagawa po kayo ng walis? Oo. Ang galing. Yun ang pinag-aano ko noon ay. Lalo ngayon, mahal na baga ngayon ang walis ting-ting. So yun ang po yung naging pangkabuhayan mo noon? At saka yung asawa ko man, mag-aakyat yun ng nyog.
Yung matataas bang hindi naaabot ng kawit, yung ang nag-aakyat. So yun yung naging trabaho ng asawa? Oo, pero bulag din yun. Yung asawa niyo po? Oo, pareho nga ni kami. Nagkatagpo. Wow, napaka-ano naman ang storya. Nadinig man ako nung nagkakanta ako nung dalaga pa ako sa radyo. Ay, doon ako narinig. Wow, sample daw. So nagra-radyo po kayo, nanay? Noon. Noon? Oo. Wow. May sample yan? Kakanta yan? Kakanta yan? Okay. 1, 2, 3, start. Yeah. Kakanta yan? Yung paborito mong kanta, nanay? Anong kakantahin ko baga? Kahit ano, gusto ko marinig yung boses mo. Kasi, batid naman natin, no? Napakaganda ng boses niya. Sa pagsasalita pa lang nahahalata mo na maganda yung boses niya. Ganyan baga? Oo. Ganun yun. Walang bula-bula to. Kanta ka, nanay. Gusto namin marinig. Ay, kakahiya naman. Ay, huwag ka na mahiya. Huwag ka mag-alala. Ako lang po nandito. Ako lang mag-isa. Hindi ko, huwag kang mangdaya. Dalawa na lang, sige. Dalawa po kami. Yung tagawak ng kamera. Kami lang dalawa. Sige na, kanta ka. Let's sing! Kanta, kaya mo yan, nanay? Kaya ko nga, pero kakahiya. Huwag ka mahiya. Ako lang nandito. Ako lang nandito. Okay, kanta ka. Naiyak pa si nanay. Kaya mo yan, nanay. Okay. Malilimutan ko pa ba aking mahal? Ang sama na ng boses ko ngayon. Hindi, ang ganda nga. Sige, magpatuloy mo lang. Nakikinig ako ay. Malilimutan ko pa ba aking mahal? Ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-isang nalulumbay. Ang alaala ay ikaw, ang ating suyo ang walang kasintamis. Sa gunita pala ay ubod ng pait. Ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid. Kung minsan pang magbabalik, kaya wala nang nalabi sa dibdib ko, kundi ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita. Habang ako'y nag-isa nalulumbay, ang alaala ay ikaw. Wow! May mga viewers din dito, mga pusa. Ang ganda! Ang ganda ng boses ni nanay. Ay, Noon yun. ang ganda. Pero nakakalungkot. Ngayon ay naman nag-iba na. Nakakalungkot naman yung kanta. So yung talent niyo po ay pagkakanta. Oo. Sayaw po. Ay, di ako Ay, marunong. halatang marunong pong sumayaw. Di ako marunong yan. Maski nasa rayawan kami sa senior ay magsayaw na lang kayo. Dito lang ako sa upuan. So yung naging trabaho mo po noong nanay, naging ano din po kayo sa radyo? Kumakanta kayo sa radyo? Like parang DJ baga? Yung bagang pagkakantahan baga ng mga... Ay, parang may singing contest? Oo. Ah, sumasali ka sa mga amateur? Wow, kayo po ay nanalo? Nananalo naman. Kung minsan pangalawa lang o kaya pangatlo. Pero pasok pa din. Ang galing, no? So, yun po, no, base po sa kwento ni nanay ay nabalik tanaw po natin yung buhay niya noon. Anong masasabi mo sa buhay na meron ka na ngayon, nanay? Ikaw ay masaya? Kung minsan masaya, kung minsan malungkot. Ganun talaga, no? Hindi naman araw-araw tayo ay masaya. Pag naalala ko ang anuhan ko, kahirapan ay nagtitiis ay kakalungkot na. Maigi pa na aking mawala na. Wag naman sa ganun. Siya nga, nakakaisip ako minsan ng ganyan, lalo na pag ako ay nai-stress na maigi sa mga kapisan ko, ay Diyos ko po. Grabe ang... Na-stress po kayo sa edad niyo ngayon, nanay? Ayo, minsan. Ano pong dahilan? Ay, alam baga ang mga pag may kapisan, baga hindi mo maanuhan na. Kapisan? Anong kapisan? Ay, kasama ko sa bahay. Ah, yung mga kasamahan mo sa bahay. Na ano ako, kaya
kung ako lang ay anakin ay may babahayan, magsusulo na lang ako. Parang may mga araw na nahihirapan ka na makitira, no? Iba kasi yung may sarili kang bahay. Ay, siya nga. Sa bagay, hindi mo sasabihin na makakaluto ka ba ng pagkain mo kung solo ka. Pero hindi ako ang nagluluto ng ano namin noon. Walang nagluluto sa amin na iba. Ikaw lang. Ako lang. Ay, yung asawa ko naman, laging wala. Nasa Nyugan. So, hindi po natin minamaliit ang mga ganitong klaseng tao, no? Lalo na yung mga hindi nakakita. Kasi, alam po nila, yung mga hindi nakakita po, napakasensitibo po nila sa mga ano, sa galaw. Yung sa pandinig, napakalakas po ng pandinig nila. Yun po yung magiging silbi nilang Yun ang kwenta, anong mata. Oo, yung magiging mata, yung pandinig talaga nila. At saka yung sa kilos din, yung motion, alam nila yan. Matatalas pati ang pakiramdam ng mga gaya sa amin. Yan. Oo. Mga Yun po yun. sabi ko, kilos pa lamang ninyo, alam ko na. No? Talong-talo pa yung may mga paningin, totoo yan. Kasi yun yung pinagkaloob ng Diyos sa kanila eh. Kahit di man nila kita, wala man silang nakikita, pero yung pang nila, pakiramdam nila ay talagang niyan. Ano tawag doon? Di kasi ako bihasa mag-Tagalog nanay. Uy, Bakit taga saan ka? Ako kasi Bisaya. Cebu. Cebu kasi ako. So yung dila ko ay talagang bumabaluktot pag may Nakaabot ka pala dito? Oo. Para makita ka. Para mapasaya ka po. Sabi ko nga ni pag ang saya naman yung babaeng yung kasama ni Kuya Baldia sa radyo. Pero may anaking nagngahalakhak. Maraming salamat po. No? Nakakatuwa naman pakinggan na si nanay ay isa din sa mga nakikinig sa radio po. Every every linggo, every Sunday. No? So maraming salamat nanay sa pagsuporta nyo. Kahit pati araw-araw baga si Kuya Bal hapon-hapon, alas 5 baga ay nandyan na. Ay, nandiyan na ako sa tabi ng radyo. Nananais ko lang pong masingit dahil tayo po ay nagkwekwentuhan patungkol po sa buhay mo. Gaano po kahirap maging isang ina, lalo na sa may kapansanan din po kayo? Pag sa bagay na hindi ako naghirap niyan. Hindi ka gaano? Oo, hindi ka gaanong naghirap ako sasabihin. Ay, ang hirap ng may anak. Ay, tinanggap ko yan at gusto kong magkaanak ako at ang inaalaala ko nga ay pagtanda ko, paano ako kung wala akong sariling anak na maalaga sa akin. Kaya nalubos ang isip ko na ay maigi pang mag-asawa ko. Kung ako'y walang asawa, saan ako dyan kalat-kalat marahil sa mga kapatid ko? Mas nakakahiya mang tumira sa kapatid. Ay oo, at may mga pamilya din. Totoo. Kaya hindi gaya ng ganyang sarili mo ang anak mong mag-aasikaso sa iyo, wala kang problema. Kaya hindi ako naghirap na gano'n. Sabi mo, pagpapalaki ng mga anak ko, ay, pasil-pasil lang yan. Ibig sabihin nun, magaling ka po, matibay ka po. Ay oo, walang sasabihin mong, ayaw kong mag-alaga niyan. Ay sus, hindi ko pinagkakatiwala, maski doon sa bianan ko. Dito po natin makikita na si nanay po ay palaban sa buhay. Totoo yan. Kasi po, hindi po hadlang ang kanyang kapansanan na mapalaki ng maayos ang kanyang mga anak. Hindi po lahat ng nanay ay talagang inalagaan yung mga anak. Okay? Hindi po lahat. May mga nanay din na may pagkukulang din. Hindi po madali, no? Hindi po madali maging isang magulang, maging isang mama. Pero katulad po ni nanay, tayo po ay nabibighani at napapamangha dahil nga hindi siya sumuko. So napabilib mo po kami doon. Anong masasabi mo? Anong mensahe mo sa mga nanay may katulad mong kapansanan tapos sukong-suko na sa buhay, pagod na bilang isang magulang? Anong mensahe mo sa kanila? Ay, para sa akin ay kung mayroong magulang naman na ganyan ay tanggapin nila yan kung anong ibinigay sa kanila, akuin nila yan, huwag nilang pabayaan yan. At yan ang masama yan sa isang magulang na pinag-anuhan mo ng gusto mong maging gayon, maging anak. Tapos
paglabas, pababayaan mo lang, ay malaking kasalanan niya yun. Siyempre, Kaya sa akin ay walang maano sa akin. Abaan niyang nasasabihin ay, abaan niyang nag-asawa yan ay, wala naman anyang kita. Sino kanyang mag-aalaga niyan? Ay, walang nag-alaga dyan, ako lahat. Wala akong ipinamigay na, uy, alagaan mo daw ito, ay, si Nini, alagaan mo si Tutoy, ay, awan. Ayaw kong ipagtiwala. So, ang ganda, no? Sabi ni nanay, patuloy lang sa buhay. Tapos, hindi talaga madali, pero wag talagang sumuko. Gampanan mo ang iyong responsibilidad. Hindi lahat ng mga magulang ay talagang hinarap ang mga responsibilidad na ito. Pero si nanay po, isa siya sa nagpapatunay na lumaban ka lang para sa mga anak mo. Nanay, kung hindi mo po mamasamain, ito po yung panghuling tanong ko. Di minsan ba hindi mo na itanong sa Diyos, hindi ka ba nagalit kung bakit may ganyan kang kapansanan? Ay, hindi. Never po. Basta sabi ko, ay, ito ang gustong ibigay sa akin ng Panginoon Diyos, ay di tanggapin. Alangan man na akin kung anong binigay sa iyo, siya na yun. Hindi mo pwedeng baguhin yun. So yun po ang talaga ang pinaka-mensahe dito sa kwento ni nanay. Kasi tayo nga kompleto, tayo pa ay parang tayo pa mismo nagagalit, no? Ba't may ganito tayong buhay, kompleto tayo. Oo, marami karamihan nga sa gayaan talaga. Real talk po ito mga kalingap. Ito po ay hango sa totoong buhay, no? Yung kwento natin ngayon ay talagang may magpupulot po kayong aral. So tayo po, ito po ay parang ano na din, parang pampagising na sa atin, at magpatuloy po tayo, lalong-lalo na kompleto tayo, kung maaari ay magsumika po tayo sa buhay. Yung mga PWD, yung mga katulad ni nanay na may kapansanan, hindi nga sumuko sa buhay, patuloy ngang lumaban, naghanap nga ng paraan paano sila mabuhay, paano nila maitaguyod yung pamilya nila. Tayo pa ba kaya? Na kompleto tayo? Kayo pang may mga mata ang hindi niyo magawa? Totoo yan. So ito po ay ano lang, no, parang paalala lang sa atin na lahat naman tayo ay may mga iba't ibang pagsubok sa buhay. Huwag lang po tayong mawalan ng pag-asa. Tanggapin po natin kung anong meron tayo. Pasalamatan natin yung mga grasya na meron tayo. Yung talagang importante, nanay, no? Huwag kalimutang magpasalamat. At ano na lang, surrender it to God. Yun na lang po talaga. So, nanay, maraming salamat po kasi napakaganda po ng iyong kwento. At ngayon, may pinaabot po si Kuya Val, 2 milyon. Charot lang. 2,000. Okay. 2 milyon pa naman. Ay, salamat. May maibili na akong gamot. Oo. May dala po kaming bigas. So, ito po, yung 1,000, pwede mo pong ibiling pang ulam yan. Tapos yung 1,000 ay pwede mo pang pambili ng gamot. So, anong masasabi mo kay Kuya Val Santos Matubang? Ay, maraming salamat nga kay Kuya Val. Yung nga ang naisipan ko, na maigi pa ang aking, i-chat mo daw ang aking anak ko si Kuya Val at papaskuhin ako ng maibili ko ng gamot at nakakabili lang ako na yung pag na-release ako sa senior. Ay, pagka-release mo naman ng 3,000, maghihintay ka na naman ng 3 buwan bago ka na naman ma-release. At ay ang hirap. Kuminsan na na-release ako, nautang ko na ang iba. Kaya pag-release ko, bayad. At paano kung wala na akong gamot? Ay di nangungutang na ako. Kaya ang pangako ko naman, pag pension natin, babayad, uuli ko rin sa iyo. Kaya ganyan na ang nangyayari. Ay ayaw ko lang magpaalis ng gamot at pag nagsama ang pakiramdam, mapatakbo ka sa butika. Ay kung wala kang pera, wala talaga. Wala kang maibili. So yun. So maraming salamat po kay Kuya Val Santos Matubang kasi nga laking tulong po kang nanay yung binigay natin sa kanya, yung inabot natin sa kanya yung bigas at saka konting pera po. At maraming salamat din po sa mga nag-sponsors din ito kasi nga isang nanay naman po ang natulungan natin. So maraming salamat po sa nanonood at naway nanay ay maging masaya na po kayo ngayon. Nandito na po ang Team Kalingap at hindi ka po nila papabayaan. Ay, salamat talaga. Nasaan baga si Kuya?
Si Kuya Val, doon po nakikinig lang po, nakikinig. Saan? Diyan, nakatayo lang. So, ayan po nanay, no? Maraming salamat. Dito na lang po tayo magtatapos mga kalingap. Ito po ay hindi ang huling sandali. Kayo po ay bibisitahin namin muli nanay para magbigay ng konting tulong ulit. Ay, maraming salamat sa inyo. Si Kuya Bal ay nandito po at lalong-lalo na ang ating mga kalingap partners. So maraming salamat. Dito muna magtatapos. And we will see you next time. Ito po ang ating Kalingap update. Bye po! At nakatanggap ako ng ganito kahit ganito ay malaking tulong na ito. Yes, nanay. So pambili na po yun ng gamot. Di na po kami magtatagal, nanay. Kami po ay babalik ulit at makikipagkwentuhan at magbibigay tulong sa inyo. Okay po. And then, huwag po kayong makinig po kayo every Sunday. Ay, kahit di mo ako sabihan.